sa ulo ng mga nagpapagang balita. Anong sagot sa mga salot? Malacanang nilusob ng daang-daang ralista. Mga paglaban sa karapatang pantao ng Administrasyong Arroyo, ipinrotesta rin sa Mendiola. 125 hinostate sa Agusan del Sur, 50 nakatakas, 18 pinalaya. Empleyado sa Basilan, pinugutan, 2 Chino, hawak pa ng kidnappers. Sa ikatlong grade, sa bahay ng mga patuan, mga baril at bala natagpuan sa bakuran. Exclusive, lalaki, nasa bunga ng baterya ng cellphone, patay. Exclusive, modus na pagbubukas kotse ng 10 taong gulang na bata na aktuhan, biniktima, polis pala. Thank you very much. At Hokwang, kinakabahan nga bang matalbugan ng housemate na si Melay? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa Basilan, walang awa namang pinugutan ng hindi pa nakikilalang grupo ang isang empleyado ng plywood company sa Maluso. Iniwan na lamang sa plaza ang ulo ng biktima. Mula Basilan, nagpapatrol at Queenie Casimiro. Napahagulgol sa tindi ng hinagpis ang magkakapatid na Singson nang makita ang ulo na lang ng kapatid na si Mark sa punerarya sa Isabela City, Basilan. Nobyembre 10 nang dukutin si Mark sa pinagtatrabahuang High-Tech Wood Corporation sa Maluso, Basilan. Kasama niyang kinidnap ang 2 Chinong sina Oscar Lu at Michael Tan, mga pinsan ng may-ari. At kagabi, natagpuan ang ulo ni Mark sa plaza. Isinisi ng pamilya ng biktima sa may-ari ng plywood company ang karumal-dumal na sinapit ng bihag. Hindi kasi ibinigay ng amo ni Mark ang hinihinging 1.5 million pesos ng kidnappers. Nag-text pa raw ang kidnappers para ipaalam na pinugutan na nila si Mark. Tapos naghihingi ng demand. Kaso lang hindi magko-cooperate yun si George Tan. Walang cooperation. Yun ang mali niya. Mahigit 1 buwan na matapos ang pagdukot, hindi pa rin alam ng mga pulis kung anong grupo ang responsable sa pamumugot na unang inakalang kagagawan ng Abu Sayyaf. Kanina nagpulong ang Crisis Management Committee para pag-aralan kung paano maililigtas ang 2 pang binihag. Inisip ng mga kidnappers dahil foreigner itong dalawa at medyo baka isipin nila na mahal o kaya may mga tumultulong na galing sa ibang bansa. Pinagpaplanuhan na rin ng mga otoridad ang rescue operation sa negosyanteng si Donald John Capili na sinasabing dinukot ng isang MILF sub-commander. Queenie Casimiro, Patrol ng Pilipino, Basilan. Hinostage ng kilabot na Perez Group ang mahigit na 100 tao sa Prosperidad, Agusan del Sur kaninang umaga para mapigilan ang planong pag-aresto sa kanilang leader. Ayon sa mga pulis, walang kinalaman ang hostage-taking sa Maguindanao Massacre o maging sa eleksyon. Ito po'y nag-ugat sa away ng 2 armadong grupo na responsable sa serye ng mga nakawan at patayan sa lalawigan. Patuloy pong nagkakaroon ng negosasyon ngayon para mapalaya ang 57 pang mga bihag na hawak ngayon ng mga hostage takers. Nagpapatrol, Israel Malasa. Alas 6 ng umaga, ihahain sana ng mga pulis ang warrant of arrest kay Ondo Perez. May kasong multiple murder at leader ng mga dating CAFGO na nasangkot sa mga serye ng nakawan at pagpatay sa Agusan del Sur. Pero natunugan ng grupo ang planong pag-aresto, kaya bago pa mag-alas 7 ng umaga, hinostage nila ang 125 tao sa bulubunduking bahagi ng sitio Maitom sa Prosperidad, Agusan del Sur. Karamihan sa mga hinostage, mga estudyante at sibilyan. Alas 11 ng tanghali, nakatakas ang 50 bihag kabilang ang 2 teacher na sina Marilu Gregoria at Naomi Mendares. Agad nilang isinumbong sa mga pulis ang nangyari. Ayon sa 2,
Kinuha ng grupo ang kanilang mga pera at cellphone. These are ordinary people within the vicinity of Sitio Maitong. Parang to protect siguro themselves, just gather these people. Kung sino maabutan nila doon sa area, yun ang ginagawa. Tumagal ng 8 oras ang pakikipagnegosasyon sa grupo. Lalo't may bitbit silang matataas na uri ng armas gaya ng M14 at M16 Armalite rifle. Nasa mataas na bahagi ng bundok ang 15 kasapi ng armadong grupo, kaya hindi sila malapitan ng mga pulis. Pasado alas 4 ng hapon, nang palayain ng Perez Group ang 17 estudyante at isang matandang babae. Mga adults na lang lahat dahil yung mga bata nirelease na nila lahat during the course of negotiation with Mrs. Bahari. At umaasa tayo na mariresolve agad yung kaso. Sa investigasyon ng mga pulis, dating CAFGO ang grupo ni Perez na nasangkot sa mga kaso ng nakawan sa lalawigan. Nitong Pebrero, nagkaroon ng Rido o Clan War sa pagitan ng Perez Group at grupo ni Joel Tubay. 4 na miyembro ng pamilya Tubay ang nasawi sa away. Sa ngayon, tanging hiling ni Perez, arestuin din ang kaaway na si Tubay. Dumating na rin ang Crisis Management Committee sa ilalim ng Provincial Government ng Agusan del Sur para tumulong sa pagpapalaya sa mga bihag. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Mga kapamilya, ito ang ika-18 araw ng paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Sa ikatlong pagkakataon, pinasok ng mga otoridad ang bakuran ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. para maghalughog ng mga armas na itinatago umano ng pamilya. Live mula sa Maguindanao, nagpapatrol George Carino. Karen, kung sa naunang 2 pag-alughog ay nabigo ang mga otoridad, kanina naman nagbunga na yung misyon nila. Isang impormanteng hawak ngayon ng Philippine National Police ang pinagbatayan ng pag-alughog. Kainitan ng tanghali ng pasukin ng mga otoridad ang bakurang ito sa Barangay Satan, dito sa bayan ng Sharif, Aguac. Ayon sa PNP, hindi bahay ang kanilang hahalughugin, kundi ang paligid lang ng bakuran. Pero pumapalag ang abogado dahil nakukulitan na sa mga otoridad. This is the 3rd time na pinakita sa akin, pag mupunta sila dito, ito pa rin yung mission order. No? And they have the chance, no, to apply for search warrant before the court. Kasi may trabaho naman ngayon, di naman holiday. Linggo nang unang pasukin ng mga otoridad ang bakuran, sumentro sa kwadra ng kabayo. Dito naman Lunes ng gabi ang ikalawa. Volt ang tinarget ng mga otoridad. Kaya kanina, umaangal ang pamilya Ampatuan dahil naaapektuhan na umano ang kanilang mga anak. Basta yung mga bata gusto nilang mag-aral. Sinasabi sa amin, Mami, paano na yung pangarap ko maging doktor, maging abogado kung hindi na kami makapag-aral? Pero dahil nasa ilalim ng martial law ang probinsyang ito, walang silbi ang pagtutol sa paghahalughog. Itinuloy ng militar at pulisya ang paghahanap ng mga armas na itinatago umano sa bakuran ng mga Ampatuan. Nang inspeksyonin ang bunton ng mga bunot ng niyog, doon na tumambad ang mga nakatagong bala at baril. Sinundan pa ng isa pang hukay na puno ng mga naglalakihang bala ng 50 caliber. Samot-saring mga bala, baril, mga gamit pang sundalo at ilan pang kagamitan ang nasamsam ng mga otoridad sa bakuran ng matandang Ampatuan. Pero iginiit ng abogado ng mga Ampatuan na itinanim lang o planted ang mga nakuhang armas at walang kinalaman ang kanyang kliyente. Nakakasiguro po tayo na hindi po yan pag-aari ng mga Ampatuan. Marami pong posibilidad kung bakit napunta dyan yung baril. Pwede naman din nating sabihin na may nagplanta po ng baril na yan. Sa korte na lang kay questionin ng pamilya Ampatuan ang paghahalughog sa kanilang ari-arian. Kahit may mga nakuha ng baril at bala kanina ay babalikan pa rin ng mga otoridad ang bahay ng mga Ampatuan. Ayon sa pulisya at militar, hanggat meron lumalantad sa kanila at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga itinagong armas ng pamilya Ampatuan, babalikan nila ang bahay. Kanina humarap na rin sa 73rd Infantry Battalion ang 24 na miyembro ng Civilian Volunteer Organization sa bayan ng Rajabuayan. Yung kanilang mga baril ay sinuko sa pulisya at ngayon sila dinala na sa provincial headquarters ng Maguindanao dito sa bayan ng Sharif, Aguac para iproseso. Karen.